for the first time dito sa Kapamilya Chat, makakasama natin Pinoy Big Brother Gen 11 Big Winner. We have Fiang! Hello! Hello, everyone! Hello, Fiang! Hello! I'm Jeremiah. Nice to meet you, Fiang. Fiangi. Fiangi, welcome to Kapamilya Chat. Ayan, Thank batiin mo you. muli ang ating mga kapamilya. Oh my God! Hi, kapamilya! Let's do this! First of all, how are you, Fiang? Finally, it's been days since ikaw ay hinalal talaga no, bilang a big winner talaga. Yeah. No? How are you now? Okay naman. As ano pa, nahinga pa siya. Ayun. Nahinga Lumala pa. Nagsingin na ba? Nagsingin? Low-key lang. Pero like, hindi pa totally nagsisingkin na, oh, bakla big winner ako. Grabe, di ba? Diba? Talagang big winner yan siya. Pero, Fiang, now that you're back dito sa outside world, ano yung mga unang ginawa mo right after na manalo, mag-relax? Ano yung mga unang ginawa ni Fiang? Ang pinakauna kong ginawa is, syempre, sa family ko talaga una akong pumunta. Nakipagchikahan lang ako kung ano yung mga na-miss out ko na chika. Syempre, yun na. So, ayun, nakipagchikahan lang, especially sa daddy ko. Catch up malala talaga with the family True, talagang talaga. family first. Oo. Family is love. Yes, totoo yan. Pero syempre, Fiang, dito sa Kapamilya Chat, we want to get to know more of you na kumbaga mas makilala natin si Fiang. Syempre, we all know you as the content creator with millions of followers. Pero pwede mo ba ikwento, Fiang, how you started as a content creator? Like, ikaw ba? Ito, bata pa lang, ginagawa, paano? Nag-start akong mag-social media, parang 15, 16 years old ako. Actually, yung first video ko, ganda-gandahan lang na-edit yun. Bakla, hindi ko naman alam na magbo-boom yun. Kasi trip-trip lang kasi yun na parang, bored ako, pandemic days. So parang, wala akong magawa. Nag-edit lang ako ng compilation ng videos ko and photos. Tapos nag-boom siya. Sabi ko, bakit nag-boom? Tapos ayun, parang, ang ganda mo naman. Sobrang bakla. Ayun, nag-boom siya dahil doon na parang hindi daw ako maarte, ganyan-ganyan, na parang kakaiba daw ugali. Kumbaga super pretty niya pero very kalog and very Ew. maarte lang. Grabe, nako mga kapamilya, no, keep on sharing our stream dahil madami tayong inihar Fiang. Pero going back, Fiang, so ano yun, kumbaga bilang pandemic na stay at home, kumbaga nag-iisip ka lang ng ways para hindi ma-bored o talagang, ay gusto ko to, may ganun ba? Yeah, ano lang yun, parang bored lang talaga ako and hindi ko naman in-expect na mag-grow ako ng sobrang OA. Ayun, parang tanggal bagot lang talaga yung pagiging social media influencer kuno ko. So every time lang naboboard ako tapos may bagong trend. Ginagawa ko na. talaga. Yeah. Pero ano yung pinaka first video mo na nag-viral na talagang ang daming, alam mo yun, nag-follow na sa'yo, na nag-sumuporta na talaga, if you can remember? Actually, tawag sa akin dati, Miss Araw. Bakit? Bakit? Kasi every time baklo, nagaganda-gandaan kasi ako. Parang kunwari, okay, video. Tapos kung nasa likod muna, tapos biglang papakita. Oh! So tawag sa akin lagi, Miss Araw. Oo. So doon ako laging tumataas yung engagement. So tinuloy-tuloy ko siya. And then after nun, parang doon na ako sinabi na, hala, ang ganda naman nito. Siguro sa araw lang to gumaganda. Ay, pinatunayan po, di ba? Sorry, Okay. tabi. Okay. So, ayun na, the rest is history na talaga noon. Pero, syempre, if young at your very young age, you have millions of followers nga, no? Papaano to nakaka-apekto sa, when it comes sa confidence mo, sa pagharap mo sa tao? May ganong effect pa sa ito? Actually, wala. Talaga? So parang taas ng confidence ang babaeng to. Oo. Legit. Oo. Kita-kita na ngayon. Yes. Di ba? Oo. Wala lang. Parang, okay. Parang, oo, tapos, wala talagang effect sa akin kasi parang, ayun nga, habang tumatagal, manhid na ang babae. For Fiang, for you, na parang kumbaga, you are very confident sa sarili mo. The followers are, kumbaga, you love them supporting you with 10 millions, pero para sa'yo, hindi yung parang, 10 million, ano ako? I know. Oo. No, dahil pag ganyan tingin ko sa sarili ko, mawawala kung anong meron ako. Diba? Huwag mataas tingin sa sarili mo, no. Unang nanay ko ang sasakal sa akin. Dahil ayaw niya ng ganong tao. Pero growing finally, for the first time dito sa Fiang, kamusta yung kumbaga parang naging childhood mo, yung family mo? Ito ba, pinangarap mo ba lahat ng to? Actually, sinabi ko sa sarili ko before na soon, magiging artista ako. It's happening now talaga, di ba? Parang OA. Grabe! Tapos, childhood ko kasi before, very provincial na type of girl kasi talaga ako. Like,
Literal na probinsyana. Na pagbata, paghapon, akyat sa puno, akyat sa ganyan. Naglalaro sa kalye talaga. Yes, very provinciana type talaga ako. And then, laro-laro ng mga childhood games. Tapos, makikita mo ko sa court dati, pagka may mga liga. Mahilig kasi talaga ako kahit until now. Kahit hindi ko, mahilig ako manood ng basketball game, especially liga. And before, pag nanonood akong liga, si ate mo sasayaw pa yun sa gitna dahil bida. Wow! Legit, ganun ka bida-bida yung babae to. And ganun yung life ko before na as a simple girl lang talaga. Pero syempre, bilang pretty girl na nanonood ng liga, ikaw ba yung kumbaga kinukuha ng muse kapag ka, di ba pagka mga liga may ganun, may mga muse, ikaw ba na-experience? Pumapayag lang ako if family ko lang. Ay, wow. Siyempre, Oo. di ba? Kasi yung mga family ko, sa family ko kasi, madaming not boys eh. Oo. As in yung babae sa amin, parang bilang lang. So, every time na may liga, ang kinuha nilang muse. Tapos pag may kuha, tatanggihan ko sila. Kasi sa family talaga, sa family ko lang ako Family nag-muse. talaga. Yeah. Oo, galing. Pero growing up, Fiang, kamusta yung kumbaga parang naging childhood mo, yung family mo? Ito ba, pinangarap mo ba lahat ng to? Actually, sinabi ko sa sarili ko before na soon, magiging artista ako. It's forward now, Pinoy Big Brother Gen 11. Papaano naman nakapag-decide si Fiang na mag-audition na may may ganun ka ba na parang feeling ko ito na yung moment para mag-audition? Bakit ka natatawa? Actually, yung pag-audition ko, trip-trip lang. Legit. Mamatay man ako, legit. Sobrang trip-trip lang yung pag-audition ko kasi nagsabi yung friend ko sa akin, best friend ko, na, Uy, Pia, bukas na yung PBB. Tara, audition kaya tayo. As in, parang trip-trip lang. Sabi ko, sige, tara, sama ako. Sige, tara, sama ako. Tapos pumila kami, alala ko pa, it's April 27, 9 p.m. kami pumila. Grabe. And then, kauwi ako, April 29, 12 a.m. Legit, grabe yung sabi ko, dapat pasuko na ako noon kasi first time ko nga mag-audition sa lahat. First time ko mag-audition sa PBB. Yeah. And yung mga friend ko noon, kasama ko. So parang wala talaga sa utak ko na, alam mo, kapasok ako dyan. Kasi trip lang talaga yung audition ko. Wow. Ang galing, no? Kumbaga parang bilang in-invite ng mga kaibigan, sumama, sumuporta, and nag-audition na din. And ikaw yung nakuha. Yes! Grabe, no? Ano yung naging reaction ng mga friends mo muna nung nalaman nila na housemate ka? Siyempre, proud sila na hala, ang galing mo, Ming, pagpatuloy mo yan. Tawagan kasi ng mga friends ng Ming, parang Kat, Ming, ganyan. Yan, Ming, galingan mo, kami na bahala sa'yo dito sa labas. Kung ano man yung mangyari sa'yo sa loob, kami bahala sa'yo pagtatanggol ka namin sa labas. Kumbaga friends and Yeah. supporters muna talaga Yeah. sila. Pero yun, balikan natin yung time na na-receive ni Fiang yung email or message na isa ka sa magiging official housemate. Kwento mo sa ating mga kapatid. Nung time na na-receive ko yun, nasa Laguna ako. So, kasi nga parang, ina-expect na makakapasok ko kasi parang, nag-start na yung PBB. Oo. 2 weeks akong late. Oo. Sabi ko, pasok ba ako? Kasi nag-start na sila tapos wala pa. Nakilala na lahat ng mga Yes. housemate. Tapos although nakita ko yung mukha ko sa trailer, pero hindi ko kasi alam yung kalakaran. So parang, I see. baka eme-eme lang, ganyan na. Baka hindi ako nakapasok talaga. And nung time na nalaman ko yun, nagpakain talaga ako sa buong pamilya ko. Parang, May papiging! true! Sabi ko, bakla, last nyo na yan, ha? Grabe, no? So, Oo. from kumbaga sumama sa friends para mag-audition to akala hindi na napabilang turn to housemate talaga. Yeah. No? First night sa loob ng bahay ni Kuya Fiang, balikan natin. Siyempre, sila nga, 2 weeks na no? Kumbaga, ikaw, paano ka nag-adopt, kumonect sa kanila? Actually, hindi ako nahihirapan na maging close sa kanilang lahat. Kasi parang binisikan ko lang. Binisikan ko lang talaga. Tapos kasi pumasok ako doon na bakla sobrang sama ng ugali ko talaga. Legit. Hindi ko din ina-expect. Tapos, naging close ko sila dahil dun sa ganong ugali ko. Una ko naging close, si Colette kasi in-approach ako. Na yan, pinahiram niya yung towel kasi grabe yung make-up sa mukha. Ang kate-kate. Sunod, nakipag-chikahan siya ng dongpad. Ayan, ni-remind lang nila ako sa mga nangyayari. Alam mo naman. So, ayun lang. Parang mabilis lang talaga mag-close sila. Hindi naman ako nahirapan.
Grabe, no? So kumbaga, binasic lang talaga ang Binasican ko lang talaga. pakikipag-connect sa mga nauna ng housemate, no? Pero para sa'yo, na-mention mo nga Dongpat and si Colette na mga first mong nakakwentuhan, nakabanding sa loob. And yung life ni Fiang sa loob, parang kumbaga roller coaster ng malala talaga. Grabe, no? How does it feel na parang kumbaga na-share mo talaga kung sino si Fiang sa national television and worldwide talaga? Bakla, nakakahiya. Bakit? Kasi ang dami kong iyak moments. Totoo din naman. Siguro karamihan ng episode ko doon umiiyak ako. Grabe, pati yung skincare niya. Kuya, yung skincare ko. Diba? Kasi before kasi nagka-acne na kasi talaga ako. So sabi ko, kuya, hindi pwedeng maulit. Ang mahal na kaya magpagawa. Diba? Tapos sabi ko, feeling ko nun, naisip ko na din na puro episode ko, karamihan iyak ko. Bakla, nakakaya na. Talagang national television ka pa talaga umiiyak, diba? Pero kumbaga ngayon, wala na talagang very transparent na si Fiang sa kanyang mga emotions talaga, no? Best learning mo na nakuha sa loob ng bahay? Siguro, choose love. Just don't spread hate. Totoo din talaga yun, no? Dito ka na sa outside world. Ano yung forward ni Fiang? Pero Fiang, yun nga, sabi ko nga parang naging... Now na nandito ka na sa... Pero Fiang, yun nga, sabi ko nga parang naging open book na talaga yung story mo, no? Kumbaga, through ups and downs mo talaga na witness naming lahat and the housemates talaga. Para sa'yo, sino yung mga taong nasandalan mo during your down moments Parang talaga? alam ko na yung tanong na yan General question talaga. Sige, sino-sino sila? Sino-sino? Syempre, number 1, JM. JM. Kasi nga, and sa kanya comfortable. Sobrang comfortable ko talaga sa kanya. And pangalawa, Bensoy, Dongpat. Silang tatlo ang Ilang aking tatlo top talaga. 3. Grabe. Na sobrang comfortable ako mag-open na. Mag-open ako nang wala akong nakukuha judgment. Oo, na-mention mo yan nung in-awardan ka sa Diba? big winner ka talaga, no? Pero yun nga, na-mention mo nga na parang kumbaga nung pagpasok mo, binasic mo, ganyan. And syempre, not all the people can understand kung paano ba tayo nagbe-behave, paano ba tayo makitungo sa ibang tao, no? Ano yung lesson na natutunan ni Fiang doon? Or anong gusto mong sabihin sa mga tao? Pinaka-lesson na natutunan ko doon is be mindful. Diba? Kasi hindi ko naman alam kung ano yung image ko na sa labas and dapat pinag-iisipan ko muna talaga yung mga ginagawa ko bago ko siya gawin. Kasi si Fiang, sobrang balagbag. Transparent talaga. What you see is what you get. Parang Oo, gano'n, no? parang kung ano yung sabihin ko, I really mean it. Parang, bakla, magdusa ka siya. So, be mindful na talaga. Totoo, be Oo. mindful talaga na hindi din kasi lahat na may intindihan yung humor ko. And, yan, Bas mo, syempre, nakuha mo na yung phone mo, nag-check ng social media, reading all the comments. Ano yung naging reaction mo? ate, gulat na gulat ako. Kasi hindi ko naman na-expect. Actually, pagkalabas ko, Champion, bakit may ganyan? Kasi wala talaga kayong idea sa loob ng Wala. mga ships na talaga. Oo. So, nung pagkalabas ko sa outside world, Champion, bakit may JM Fiang? Bakit may Jaren Fiang? Ano to? Gugulat talaga ako na parang, may kanto pala. Dami nang nagsiship, nagmamahal talaga. Totoo. No? Pero yun, ano yung naging, sabi mo nagulat ka, no? Reaction mo na yung mga tao, you have different ships nga, may JM Fiang, may Jaren Fiang, at marami pang iba na hindi po namin na-mention, sorry. Ano ang reaction mo doon? At first, syempre, kinilig naman ako. Parang, hindi kilig in a romantic way, Take note mga kapamilya, no? Hindi kilig in a romantic way. Ano lang, kilig as appreciate lang sa effort na ginagawa ng mga taong sumusuporta sa amin. So, very kinikilig din talaga ako. Sabi, no? And big night, pinakita na ang Big Four, tapos huling-huling tinawag yung pangalan mo. Tapos parang medyo may delay pa sa end mo na parang ako yung big, di ba may ganong moment ka pa? Ano yung naisip mo that time? Kasi ako talaga, hindi ko ina-expect na big winner talaga ako. Ang ina-expect ko talaga is si Kai. Totoo, kasi grabe, sobrang matalino siya, sobrang bait. As in, big winner din talaga material talaga si Kai. And nung inanong sa big winner, ha? Totoo ba to? Anong nakita niya sa akin na hindi ko nakikita? So parang, eme? So hindi agad nag-sink in talaga sa'yo? Hindi. Actually, nung nakita ko yung monitor, kasi may monitor kami sa harap nun, nakita ko si Joshua Garcia.
Ayun na nga, ayun yung tatanong. Ano yung sinabi mo doon na parang si Joshua Garcia, may ganun, may parang ganun kang linya na sinabi. Nag-hug kami ni Raid noon. Tapos nakita ko sa mo, si Joshua Garcia! Crush ko talaga, Oo. Joshua. Amoy mabango. Ayun, nag-fangirl talaga, no? Totoo. Paglabas pa lang. Pero you are all deserving naman talaga of being a big winner kasi nga sharing your own stories. Pero Fiang, yun nga, sabi ko nga parang naging open book na talaga yung story mo, no? Kumbaga, true. Oh yeah, acting talaga like, yun nga, sabi ko nga before, bata pa lang ako, dream ko na maging artist, so acting talaga. Sure about it. Na-mention mo nga na si Kyle Echari ay isa sa mga actors na look up mo talaga. No? Given a chance to work with Kyle, ano yung gusto mong genre or eksena ganap nyo? Ate kahit ano, basta si... Basta Kyle Basta Echari, si laban Kyle na Echari. talaga. Noted! Okay! Fiang, aside from Kyle, name at least 3 kapamilya celebrities na mga gusto mo pang makatrabaho. Catherine, syempre. Catherine Bernardo talaga. And, siguro si Meme Vice. Vice ganda. Galing. True, parang ano, yung mga nakakatawa niya. Aliw-aliw. Yeah. Oo. Parang, Very Fiang. diba? Bagay ako Oo. doon. Oo. Pasok. di ba? Last one. Tatlo na yun eh. And Sige. last one. Donnie. Pangilinan. Yeah. Or, Donnie. Galing. So, Kyle Echari, Catherine Bernardo, Vice Ganda, and Donnie Pangilinan. Yes. Ang nasa bucket list ni True. Fiang. May dream role ka ba? Na parang Kontrabida. pwede din naman talaga. Sobrang masama kasi ugali ko talaga eh. Hindi din di joke yon. Actually, totoo yan. Masama talaga ugali ko. Eme lang. Pero, ayan na nga, Fiang, message mo sa lahat ng mga supporters na naniwala, sumuporta sa'yo from day one till this moment. Ayun, gusto ko magpasalamat sa inyo lahat na may nakita kayo sa akin na hindi ko nakikita. And ayun, from the very start na 6 times ako na-nominate. Sana hindi ko po naubos yung pera nyo. Sobrang sorry po. Ako po nagsasorry. Hindi ko naman po sinasadya maging nominado ko ng ganung kadami. But yeah, thank you so much for all the love and the support. I hope magtuloy-tuloy. Totoo yan, no? Talagang pinatunayan ni Fiang na nailaban niya talaga at nilaban ng todo-todo talaga. Pamilya na, grabe Fiang ito, we have almost 80,000 live viewers. Grabe naman. Hello! Nagsisink in na ba sa'yo yung mga ganito? Well, we all know naman as influencer with millions of followers. Now, dumami, tumripli pa talaga. Oo. Hindi, overwhelmed. Overwhelmed. Sobra. Parang, hindi ko na magawa yung dati kong ginagawa din. Although, pabor sa akin. Very thankful. Oo, no? very thankful ako and grateful ako doon na hindi ko na siya nagagawa. Ibig sabihin, may changes na talaga. Very overwhelmed lang. Overwhelmed. Ayan, lahat na po ng ating mga kapamilya na nakatutok sa ating Facebook Live Kapamilya, lipat na kayo sa ating official website or sa ating YouTube channel dahil ito, marami pa tayong challenges at mga binaong katanungan for Fiang. Kapag ang ating mga kapamilya na sinend nila sa ating social Parang media alam ko na platforms. So, ikaw na ang bahala, bumunot. Okay. Ilan lamang to mga kapamilya sa mga napakagagandang katanungan na ipinadala nila. Let's start, Fiang. Okay. Sa ilalim ako. Go. Diba? Grabe, tanong oh. pa lang. Fiang, binunot mo yan, ha? Alright, first question. Unang tanong pa lang. Sabi ko kung saan yung galing. Go. From MJ Monterola. Sinong nagpapakilig sa'yo ngayon? Anong mga bagay o ginagawa ang nagpapakilig sa'yo? Sino? Sino? Kung sino, hindi ko siya masasabi ngayon. Siguro, ang aking pinakamamahal na nanay. Oo, di naman. Diba? Bakit lalaki magpapakilig? Nanay muna, bago iba. So, magpapakilig sa akin ng aking nanay dahil kinikilig ako every time sinusuporta niya.
Anong mga bagay ang ginagawa? Siguro act of service. Ano kapag ginawa mo sa akin yun? Fiyang, ito, syempre iba yung bonding mo ng parents sa family mo na parang kitang-kita na you are really loved and supportan nila sa'yo, no? How do you feel na ganon katindi, kainit yung support ang natatanggap mo from your family pa lang, wala pa dito yung kumbaga supporters mo? Siyempre masaya kasi hindi naman lahat ng family or lahat ng parents supportive talaga sa mga anak nila. So very thankful talaga ng parents ko sa akin. Although, nung una, ayaw nila ako matutong. Pero look, ngayon sila pa yung sumasama sa akin. Very supportive. So, thankful talaga na ganyan yung magulang. Thankful, definitely. Next questions ng Oh my God. Yung kanyan. Okay. Carmine? yes. Ano yung sabi mo sa BNK na first? Bakit ganito yung mga nabubunot Ano daw? ko? Ano yung sabi mo sa BNK na first time mong gawin ever in your life na Ano nasa to? loob mo lang ginawa? Bakit ganito yung mga Ano? nabubunot ko? Oh, ayan. Live sa kapamilya Sabi chat. na hot seat ko eh. First time kong ginawa. Ano ba yan? Siguro, yung nag-effort ako para kay JM. So first time mo nag-effort? First time kong mag-date ng kaming dalawa lang na kahit nagka-ex na ako before, although nag-ano naman kami, pero may kasama kasi namin. So, parang first time ko talaga, like, siya lang, tas ako lang. So, first time ko talaga yun, legit. How was it? It was good. Ano ba yung ngiti Next mo? question.